Paano kung sabihin ko sa'yo na ang dahilan ng pagkamatay ni General Antonio Luna ay hindi gawa ng mga dayuhan, kundi kagagawa ng sariling kababayan? Isang trahedya ng pagtataksil, politika, at personal na interes ang bumalot sa kwento ng kanyang kamatayan. Sa video na ito, ating tatalakayin ang hindi madalas ibinabahagi, ang malalim na ugat ng sigalot na nagdulot ng trahedya, at kung paano ito naging bahagi ng kasaysayan ng ating revolusyon. Kung gusto mong maunawaan ang mga tunay na nangyari sa likod ng pagkawala ng isa sa mga pinakamakapangyarihang lider ng revolusyon, manood hanggang dulo. Hindi lang ito kwento ng pagkamatay, ito ay isang leksyon sa kung paano maaaring magapi ang isang kilusan dahil sa pagkakawatak-watak. Ang pagkilala kay General Antonio Luna, ang henyo ng digmaan. Si General Antonio Luna ay isa sa mga pinakakilalang leader militar ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Amerikano. Hindi lamang siya isang leader ng hukbo, kundi isa rin siyang henyo sa iba't ibang larangan, isang bihasang chemist, manunulat at musikero. Ipinanganak si Luna noong Oktubre 29, 1866 sa Binondo, Maynila. Lumaki siya sa isang pamilya ng mga ilustrado, isang uri na may kakayahang makapag-aral sa Espanya at may mataas na antas ng edukasyon. Sa kanyang kabataan, nagpakita na si Luna ng kakaibang talino at kakayahan. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila bago magtungo sa Europa upang mag-aral ng chemistry sa University of Barcelona. Bagamat nakilala sa larangan ng agham, nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang magising ang kanyang damdaming makabayan. Sa ilalim ng impluwensya ng kanyang kapatid na si Juan Luna, ang tanyag na pintor, si Antonio ay lumapit sa kilusan para sa reforma. Sa Europa, naging bahagi siya ng La Solidaridad at naging kaibigan nina Jose Rizal at Marcelo E. del Pilar. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino noong 1876. Sa una, nagduda si Luna sa kakayahan ng katipunan, ngunit kalaunan ay sumama siya sa kilusan upang ipagtanggol ang bayan. Ang kanyang disiplina, estratehiya, at walang takot na pamumuno ang nagdala sa kanya sa pagiging commanding general ng revolusyonaryong hukbo. Tinagurian siyang General Artikulo 1 dahil sa kanyang mahigpit na pagpapatupad ng disiplina sa mga sundalo. Isa siyang lider na naniniwala na ang tagumpay sa digmaan ay nakasalalay sa pagkakaisa at disiplina ng mga revolusyonaryo. Ngunit ang kanyang matigas na paninindigan ay nagdulot ng hindi inaasahang resulta, ang pagkakaroon niya ng maraming kaaway sa loob ng kilusan mismo. Ang alitan sa loob ng revolusyon, inggit at pagkakawatak-watak. Hindi maitatanggi na ang revolusyonaryong kilusan ay nahati sa maraming kampo. Bagamat ang pangunahing layunin ay kalayaan mula sa mga mananakop, ang mga personal na ambisyon at interes ng ilan ay nagdulot ng sigalot. Si Luna, bagamat epektibong lider, ay naging kontrobersyal dahil sa kanyang matinding pananalita at walang takot na paninindigan. Isa sa mga pangunahing naging issue ay ang kanyang relasyon kay Emilio Aguinaldo, ang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Bagamat magkasama sa layunin, ang dalawang lider ay may magkaibang pananaw sa pamamahala ng revolusyon. Si Luna ay naniniwala sa sentralisadong pamumuno, kung saan ang lahat ng desisyon ay dapat manggaling sa isang mas mataas na otoridad, na kadalasan ay siya mismo. Naniniwala siyang kailangang alisin ang politika at personal na interes upang magtagumpay ang revolusyon. Ngunit si Aguinaldo, na mas diplomatiko, ay nais panatilihing balanse ang kapangyarihan sa pagitan ng iba't ibang paksyon sa kilusan. Dahil dito, maraming beses na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Sa mga liham at ulat, makikita ang kanilang palitan ng maanghang na salita. Ang pagpatay kay Luna, isang trahedyang nagbago sa takbo ng kasaysayan. Ang Hunyo 5, 1879 ay isa sa mga pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng revolusyon. Sa araw na ito, brutal na pinaslang si General Antonio Luna sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang mga detalye ng kanyang kamatayan ay puno ng kontrobersya, haka-haka at pagtataksil. Ang pulong na hindi naging pulong. Noong araw na iyon, tinawag si Luna sa Cabanatuan upang dumalo sa isang pulong na ipinatawag ni Aguinaldo. Ngunit nang dumating siya sa kumbento na nagsisilbing opisina ng Pangulo, si Aguinaldo ay wala. Ang natagpuan niya lamang ay isang grupo ng mga sundalo.
Habang pababa si Luna sa hagdan ng kumbento, pinagbabaril at sinaksak siya ng mga kawal na bahagi ng Presidential Guards. Ayon sa mga ulat, isa sa mga unang sumalakay ay si Felipe Buencamino V, na kilalang kalaban ni Luna sa politika. Kahit duguan, si Luna ay nanlaban pa rin. Ngunit ang kanyang tapang ay hindi naging sapat laban sa mga tao na naghangad ng kanyang kamatayan. Ang kanyang huling mga salita, ayon sa ilang saksi, ay pusong walang dangal. Isang malinaw na akusasyon laban sa kanyang mga tagapagpaslang. Ang isa sa mga pinakamalaking tanong ay ang papel ni Aguinaldo sa pagpaslang kay Luna. Bagamat walang direktang ebidensya na nagsasabing siya ang nag-utos ng pagpatay, maraming naniniwala na ang kawalan ng aksyon ni Aguinaldo upang pigilan ang krimen ay nagpapakita ng kanyang pakikisangkot. Sino ang totoong salarin? Mga teorya at haka-haka. Ang panig ng mga kawal. Ayon sa mga tagapagtanggol ni Aguinaldo, ang pagkamatay ni Luna ay resulta ng matinding galit ng mga sundalo. Kilala si Luna bilang isang mahigpit at minsang mapang-abusong leader. Ang ilan sa mga sundalo ay naniniwala na ang kanyang pamumuno ay hindi makatarungan, kaya't naisipan nilang tapusin ang kanyang pamamayagpag. Ang intriga ng politika. Ngunit ayon sa mga kritiko, ang pagpatay kay Luna ay hindi simpleng aksyon lamang ng mga sundalo. May mga naniniwala na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang alisin si Luna bilang banta sa kapangyarihan ni Aguinaldo. Mga personal na kaaway. Bukod kay Aguinaldo, maraming iba pang lider ng rebolusyon ang may personal na alitan kay Luna. Kabilang dito sina Pedro Paterno at Felipe Buencamino, na parehong nasangkot sa mga politikal na intriga laban sa general. Ang epekto ng kanyang kamatayan sa rebolusyon. Ang pagkawala ni Luna ay nagdulot ng malalim na epekto sa rebolusyon. Una, ang kanyang disiplina at estratehiya ay hindi naulit ng mga sumunod na leader militar. Ang moral ng hukbo ay bumagsak at ang mga Amerikano ay nakakuha ng mas madaling tagumpay sa mga sumunod na labanan. Ang kwento ni Antonio Luna ay hindi lamang tungkol sa kabayanihan at pagtataksil, kundi isang paalala rin sa mga susunod na henerasyon. Ang rebolusyon ay hindi lamang laban sa mga dayuhan, kundi laban din sa mga bitak na nilikha ng kawalan ng pagkakaisa. Ang mga personal na interes at inggit ang nagdulot ng kawalan ng pagkakaisa sa rebolusyon. Ito ang aral na dapat tandaan ng bawat Pilipino, lalo na sa panahon ng krisis at hamon. Ang hindi mamatay na alaala ni Antonio Luna. Ang pagkamatay ni General Antonio Luna ay higit pa sa isang trahedya. Ito'y simbolo ng ating mga kahinaan bilang bayan. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nananatiling inspirasyon para sa mga Pilipino na naniniwala sa prinsipyo, disiplina at pagmamahal sa bayan. Kung nais mong patuloy na tuklasin ang ating kasaysayan, mag-subscribe sa aming channel at manatiling nakaantabay sa susunod naming mga kwento. Alamin ang nakaraan upang mas maunawaan ang kinabukasan.